Sa mismong gabi ng aking kasal, nang makita kong walang awang binubugbog ang aking biyanang babae, humakbang ako palapit upang tulungan siyang bumangon, ngunit sinampal lang ako ng aking bagong asawa, ng buong lakas sa mukha. Nang walang pag-aalinlangan, agad kong binali ang kanyang kamay. Ang sumunod kong ginawa ay nag-iwan sa buong pamilya niya na tila naging mga bato sa takot. Sa kalaliman ng gabi ng aming kasal, binali ko ang tatlong daliri ng lalaking kapapakasal ko pa lamang, at taglay ang matinding kalamigan ng loob. Inalalayan ko ang dugo ang biyenan ko na maglakad palabas mismo ng bahay na iyon. Ang dahilan sa likod ng matinding aksyong ito ay nagkukubli ng isang nakakakilabot na lihim tungkol sa pamilya Castillo. Ano nga ba talaga ang nangyari? Tumunog ang antigong orasan mula pa noong panahon ng Kastila sa sala bilang hudyat ng hating gabi. Ang alingaw-ngaw nito ay kumalat sa buong eksklusibo at ultra-luxury na penthouse na matatagpuan sa sentro ng Bonifacio Global City, BGC. Ito ang love nest na pinili namin ni Tristan. Isang lugar na pangarap ko noon na maging pundasyon ng isang masayang tahanan. Kakatapos lamang ng marangyang wedding reception namin sa Shangri-La The Fort. Ang mga kumikinang na chandelier na kristal, ang masayang tugtugin ng mga biolin, at ang daan-daang mga tagay at pagbati ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga tainga. Tumayo ako sa harap ng malaking salamin sa walk-in closet at inalis ang zipper ng aking custom-made at napakamahal na bridal gown na gawa pa ng isang sikat na Pilipinong designer. Nakaramdam ako ng matinding bigat na tila naghuhubad ako ng isang nakakasakal na maskara. Ako si Katrina, ang babaeng formal na naging manugang ng pamilya Castillo. Mula pa noong bata ako, palaging itinuturo sa akin ng aking amang si Don Gregorio na ang kasal ay ang pag-iisa ng dalawang kaluluwa, isang lugar para bumuo at magbahagi. Iyon ang dahilan kung bakit nang magpakasal ako kay Tristan, nagdala ako ng buo at walang dudang pananalig. Gusto kong maging isang mabuting asawa, isang maalalahaning manugang, at alagaan ang bagong pamilyang ito ng buong katapatan. Nang makapagsuot na ako ng simpleng silk na pantulog, sa layuning pumunta sa kusina, para kumuha ng isang basong tubig at matulog ng maaga dahil sa matinding pagod, bigla akong napahinto. Mula sa sala, ang mga kakaibang ingay na may kasamang malalakas na sigaw at mapapait na hagulgol ay nagpapigil sa aking mga hakbang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip. Ang eksena sa aking harapan ay nag-iwan sa akin sa matinding takot at tila nanikip ang aking dibdib. Ang aking biyenang lalaki, si Don Severino, ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Hindi na siya ang elegante at kagalang-galang na Ginoo na nakilala ko sa lahat ng mga pre-wedding dinner namin. Sa sandaling iyon, mukha siyang baliw, ganap na nawalan ng kontrol. Walang awa siyang nanununtok at naninipa kay Aling Leonora, ang aking biyenan. Si Leonora, isang babae na sa buong buhay niya ay walang ibang alam kundi ang magtiis at magsakripisyo gaya ng isang tradisyonal na inang Pilipina ay nakabaluktot sa sahig sa tabi ng glass coffee table. Nasaksihan ko ng bitawan ni Severino ang isang malakas na sampal gamit ang likod ng kanyang kamay na nagpatumba kay Leonora. Bumagsak siya ng malakas at tumama ang kanyang ulo sa matalas na gilid ng glass table. Isang nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw sa kwarto at mabilis na umagos ang madilim na pulang dugo mula sa sugat sa kanyang noo na mabilis na tumulo sa imported na Italian marble na sahig. Ang higit na nagpagalit sa akin ay hindi lamang ang bayolenteng pag-atake ni Severino, kundi ang reaksyon ng lahat ng tao sa silid. Tatlo sa mga kamag-anak ng aking asawa ang kanyang kuya, at ang kanyang tita at tito ay nakaupo sa velvet na sofa na tila mga estatwa. Si Tita Corazon, ang mismong babae na kumausap sa akin nang may nakakasuyang tamis kaninang hapon lang, ay nakatingin sa ibang direksyon, ninenerbiyos na humihigop ng kanyang red wine, nagkukunwaring walang nakikita. Ang iba ay umiwas ng tingin o bumubulong-bulong, paralisado ng lason at mapang-aping presensya ni Severino. Walang sino man ang nag-abalang tumingin, na tila ba isa itong murang dula sa entablado na nakasanayan na nilang panoorin gabi-gabi. Ang kawalang pakialam na iyon ay mas malamig pa sa simoy ng hangin tuwing Disyembre. Tinatrato nila ang sakit at pang-aabuso sa kapwa na parang isang normal na pangyayari sa bahay na iyon. Pakiramdam ko'y hindi ako makahinga. Lahat ng inakala ko tungkol sa mga biyenan ko ay nadurog sa milyon-milyong piraso sa isang iglap. Hindi ako pwedeng tumayo lang doon at manood. Kahit alam kong bago lang ako, ang aking pangunahing pagiging makatao
ay hindi papayag na panoorin silang tratuhin ang isang babae na parang basura, lalo na ang biyenan ko. Tumakbo ako palabas ng pasilyo at nilapitan si Leonora. Hinawakan ko siya sa mga balikat at sinubukang itayo. Ang dugo mula sa kanyang noo ay nagsimulang mantsahan ang aking mga kamay ng mainit at malakas na amoy ng kalawang. Lumingon ako para harapin ang iba at sumigaw. Wala bang gagawa ng anuman sa inyo? Malubha ang sugat niya. Tiningnan ako ni Tita Corazon nang may malamig na kawalang pakialam at sumagot sa seryosong boses. Usaping mag-asawa iyan. Bago ka palang namanugang. Huwag ka nang makialam. Ganyan na talaga sila. Mas mabuting umiwas ka na lang ng tingin at huwag mo na siyang galitin pa. Ang sagot na iyon ay parang isang timbang yelo na ibinuhos sa aking mukha. Hindi ito pamilya. Ito ay isang walang hanggang hukay ng kawalang pakialam at kalupitan. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Determinado akong dalhin si Leonora sa emergency room ng St. Luke's Medical Center. Ganap kong binaliwala ang pagharang ng mga taong ito. Narealize ko na pumasok ako sa isang lugar na walang kahit isang patak ng pagiging makatao. Isang lugar kung saan ang mga tinatawag na patakaran ng pamilya at hierarchy ay mga kasangkapan lamang para durugin ng malalakas ang mahihina. Eksakto nang iaangat ko na si Leonora. Isang magaspang na kamay ang marahas na humablot sa aking pulso na nagdulot ng pasa at malakas akong hinila na naging sanhi ng aking pagkadapa. Si Tristan iyon, ang aking asawa. Nakatayo siya roon na may blangkong mukha, walang ipinapakitang kahit anong awa para sa kanyang dugo ang ina. Sa halip, ang kanyang tingin ay puno ng lason. Galit na galit dahil inabala ko ang baluktot na nakasanayan ng kanyang pamilya. Bitawan mo siya, Katrina. Usaping pamilya ito. Wala kang karapatang makialam. Mariing bulong ni Tristan. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sinusubukang panatilihin ang aking kalmado kahit na kumukulo na ang aking dugo. Hindi mo ba nakikita na nauubusan ng dugo ang nanay mo? Usapin ito ng pagiging makatao, hindi ng pamilya nyo. Bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, itinaas ni Tristan ang kanyang kamay at sinampal ako ng napakalakas sa mukha. Napakalakas ng suntok kaya't nahilo ako. At isang nasusunog at kumikirot na sakit ang kumalat sa aking pisngi. Nanigas ako ng ilang segundo. Hindi makapaniwala na ang asawang katatalaga ko lang ng mga sagradong panata sa harap ng altar ay kayang magtaas ng kamay sa akin dahil lamang sa pagsubok kong gawin ang tama. Humakbang si Tristan paharap at inilapit ang kanyang daliri sa aking mukha. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa malamig na awtoridad ng isang diktador. Dapat mong tandaan na sa pamilya Castillo, ang mga maruruming damit ay nilalabhan sa loob ng bahay. Kung anuman ang nangyayari sa pagitan ng mga magulang ko, ay labas ka na doon. Huwag mong isipin na porket asawa kita. Pwede ka nang pumunta rito at pangaralan kami ng moralidad. Ang mga salita niya ang naging hatol ng kamatayan sa aking pagiging inosente. Narealize ko na si Tristan ay walang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho sila ng mentalidad, parehong nakatagong kalupitan sa likod ng isang maingat na inayos na imahe ng mga ilustrado at kagalang-galang na lalaki. Sa isang iglap, nawala ang takot o awa ko para sa aking sarili. Isang nag-aapoy na galit ang sumabog sa loob ko, mas malakas at mas matindi kaysa Rati. Pinalaki ako ng aking ama na huwag kailanman iyuko ang aking ulo sa inhustisya at pang-aapi. Hindi ako nagpigil. Habang patuloy na iwinawagayway ni Tristan ang kanyang daliri sa mukha ko, ginamit ko ang bawat onsa ng bilis at lakas ko para hawakan ang kanyang kanang kamay ng napakahigpit. Nang walang kahit isang segundong pag-aalinlangan, binali ko ang tatlo niyang daliri papalikod ng buong lakas gamit ang pamamaraang natutunan ko sa arnis. Ang nakakasukang tunog ng nababaling buto ay umalingaw-ngaw sa penthouse na biglang binalot ng katahimikan na tila ba may patay. Nagpakawala si Tristan ng isang nakakakilabot na tili, ang naghihingalong sigaw ng isang layaw na lalaki na hindi pa nakaranas ng tunay na pisikal na sakit sa buong buhay niya. Napaluhod siya sa marmol, hawak-hawak ang kanyang nadurog at na-deform na kamay, nawalan ng kulay ang mukha at tagaktak ang pawis. Ang mga kamag-anak na nakaupo sa sofa ay napatayo sa gulat. Yung mga may hawak ng kanilang mga iPhone ay nabitawan ito, nakatitig sa akin na parang isang baliw. Nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Huminga ako ng malalim, at ang aking boses ay umalingaw-ngaw, matatag at nakamamatay sa buong sala. Ituring mo itong unang leksyon mo. Hindi ako isang tao na pwede mong saktan. Hindi ako doormat na pwede mong tapakan kung kailan mo gusto.
Ang buong kwarto ay bumalik sa katahimikan na parang sementeryo. Nakatayo si Severino na nakanganga. Ang kamay na itataas niya sana para ituro ako ay dahan-dahang umatras at sa kanyang mga mata, ang marahas na agresyon ay agad na napalitan ng tunay na takot. Sanay silang manakot ng mga mahihinang babae. Mga babaeng walang lakas ng loob na lumaban. Pero hindi pa sila nakatagpo ng katulad ko. Hindi ako nanahimik. Hindi ako nagpaalipin. Bumalik ako sa pagluhod at pinagpatuloy ang pag-alalay kay Leonora. Nanginginig siya ng matindi. Nakatingin sa akin nang may halong gulat at matinding takot, ngunit mayroon ding bahagyang kislap ng pag-asa na nawala sa kanya ilang dekada na ang nakalipas. Si Tristan ay patuloy na umuungol at namimilipit sa sahig. Walang naglakas loob na lumapit sa kanya dahil nasa state of shock pa silang lahat sa mga nangyari. Tumingin ako sa paligid, nakipagtitigan sa bawat isa sa mga nakakaawang mukhang iyon, at sa huli ay ipinako ang aking paningin kay Severino. Nagsalita ako ng may malinaw at matinding diin. Mula ngayon, may gusto pa bang magturo ng daliri sa akin? Ang susunod na mababaling daliri ay sa iyo. Si Severino. Ang lalaking laging nagpapahayag na siya ang hindi pwedeng galawing pinuno ng pamilya, ay umikang paatras. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kayabangan ng pamilya Castillo ay gumuho at naging alikabok sa loob ng ilang segundo. Lahat dahil sa paglaban ng isang babaeng inakala nilang magiging sunod-sunuran. Wala akong pakialam sa ginawa nila. Isang bagay lang ang alam ko. Hindi ko hahayaang may manakit sa biyanan ko at hindi ko na kailanman hahayaan na may manghiya pa sa akin. Binalot ng katahimikan ang luxury penthouse. Ang hangin ay tila mabigat, makapal at nakakasakal. Ang nakakaawang pag-ungol ni Tristan sa sakit ay patuloy na umaangat mula sa sahig, matalim at malagim. Ang mga kamag-anak ng aking asawa ay nanatiling nakapako, ang iba ay maputla, ang iba ay nauutal na hindi makabuo ng kahit isang malinaw na salita. Si Tita Corazon, na napakayabang at mapagmataas ilang minuto lang ang nakalipas, ay umurong sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, takot na direktang tumingin sa akin. Alam ko eksakto kung ano ang iniisip nila. Takot na takot sila, nakakilabot para sa kanila, na ang isang tila mahinang batang babae ay gumanti ng may ganoong nakakawasak na lakas. Sila ay paralisado dahil ang baluktot na kaayusan na ipinataw nila ng napakatagal ay ganap na nawasak. Sa kanilang mga paningin, sa sandaling iyon, hindi na ako ang mahiyain na nobya, kundi isang nakakatakot na kalaban, isang direktang banta sa awtoridad na maingat nilang binuo gamit ang takot ng iba. Maingat kong inalalayan si Leonora pataas. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at nauutal siyang nagsabi, "Hija, sa ginawa mong ito, hindi ka nila titigilan." Dahan-dahan kong pinunasan ang tulo ng dugo mula sa kanyang noo. Matatag ang boses ngunit malambing. "Huwag po kayong mag-alala sa akin, Tita Leonora. Walang makakagalaw sa akin. Pupunta tayo sa emergency room ngayon din." Hindi ko pinansin ang mga nanunuring tingin o ang pinipigilang galit ng mga taong nakapaligid sa akin. Para sa akin, sa sandaling iyon, ang kaligtasan ni Leonora ang pangunahing prioridad. Inakay ko siya ng diretso sa pintuan nang hindi man lang lumilingon sa mga nalilitong duwag na iyon. Si Severino, natulala pa rin, ay tila hindi makahinga. Nakatayo lang siya roon na nakatitig sa likod ko. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa kanyang bulsa at nanginginig. Nang makalabas kami ng unit, tuluyan nang sumabog ang ingay sa likuran namin. Mga bulungan, pangiinsulto, at mga pagmumura ang nagsimulang magliparan, pero hindi ko na sila kailangang pakinggan. Sumara ang mabigat na pinto mula sa Nara. Naghihiwalay sa amin mula sa nakakalason at miserableng pugad ng mga ahas na iyon. Inalalayan ko si Leonora papasok sa private elevator at pinindot ang button para sa basement parking. Sa loob ng elevator, patuloy na nanginginig si Leonora, nahihirapang huminga. Niyakap ko siya para pakalmahin. Magiging maayos din po ang lahat. Makikita nyo. Inalalayan ko siyang sumakay sa aking Toyota Land Cruiser at nagmaneho ng diretso sa St. Luke's Medical Center. Sa buong biyahe, wala akong sinabing kahit isang salita. Nakatutok lang ako sa pagmamaneho sa mga walang lamang kalsada ng BGC. Ang isip ko ay puno ng libu-libong tanong. Bakit nila tinatrato ang isa't isa ng ganito? Bakit kailangang tiisin ng babaeng ito ang ganitong buhay sa loob ng ilang dekada? At paano ba napunta ang buhay ko sa ganitong sitwasyon? Pagdating sa ER,
Mabilis na kumilos ang medical trauma team at sinuri si Leonora. Napabuntong hininga ako sa ginhawa habang pinapanood ko silang ipinasok siya sa treatment room para suriin ng doktor. Napasandal ako sa pader sa maliwanag na pasilyo at isang alon ng matinding pagod ang nagsimulang bumalot sa akin. Ang dugo sa aking mga kamay ay natuyo na, pero ang amoy kalawang na iyon ay nanatili. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang iPhone ko. Numero iyon ng papa ko. Sinagot ko ito, at ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ang aking ama, si Don Gregorio, nang marinig ang tono ko, ay agad na nakaramdam na may malaking mali. Ang kanyang malalim na boses ay tunog na tataranta. Katrina, anong problema? Kakakasal mo lang. Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Hindi ko na mapigilan. At tuluyan nang pumatak ang aking mga luha. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Kung paano walang awang binugbog ng biyenan kong lalaki ang aking biyenang babae. Kung paano ako sinampal ni Tristan. At kung ano mismo ang ginawa kong ganti. Ikinuwento ko ito ng malinaw nang hindi nagtatago ng kahit anong detalye. Nang matapos akong magsalita, may nakakasakal na katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang malalim, mabigat na buntong hininga na puno ng sakit. Anak, nasaktan ka ba ng malubha? Ang tanong ng aking ama ay nagpatulo ng aking mga luha. Umiiyak ng walang tigil. Umiling ako, kahit hindi niya ako nakikita. Ayos lang ako pa. Sobrang nadudurog lang ang puso ko para sa kanya. Si Don Gregorio Macaraeg, ang aking ama, ay palaging isang kalmadong lalaki, ngunit siya ay labis na matatag. Kinausap niya ako sa isang hindi natitinag at matigas na boses. Ginawa mo ang tama. Walang duwag sa pamilya natin. Kung may lalaking maglalakas loob na saktan ka, may buong karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Ako na ang bahala rito. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay Leonora ngayon. Binaba niya ang linya. Nakaramdam ako ng matinding ginhawa sa aking dibdib. Kahit papaano ay alam ko na mayroon akong walang kondisyong suporta ng aking pamilya. Tumingala ako sa kisame ng ospital. Kinakalkula ang mga susunod kong hakbang. Ang kasal na ito ay natapos sa unang gabi pa lamang nito. At hindi na ako muling tutuntong sa penthouse na iyon. Habang naghihintay ako sa hallway, tumunog muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si Lolo iyon. Si Lolo Silvestre ang taong pinakaginagalang ko sa buong mundo. Ang buong buhay niya ay patunay sa pagharap sa mga hindi maisip na bagyo. Mula sa paglaki ng sobrang hirap, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hanggang sa mga nakakapagod na taon nang itayo niya ang kanyang imperyo sa real estate mula sa ibaba. Siya ang palaging naging pinakamalaking emosyonal na sandigan ko. Sinagot ko sa isang paos na boses. Hello, Lolo. Ang boses sa kabilang linya ay malalim, mainit, ngunit may taglay na hindi maipagkakamaling awtoridad. Katrina, sinabi lang sa akin ng papa mo ang nangyari ngayong gabi. Saang ospital ka naroon? Binigay ko sa kanya ang address. Halos 20 minuto lang, dumating siya, kasama si Carding, ang pinuno ng kanyang personal na seguridad. Sa kabila ng pagiging halos 80 taong gulang, napanatili ni Lolo Silvestre ang isang kagalang-galang at nakakapangilabot na presensya, naglalakad ng mabilis, matatag, at may mga mata na kasing talim ng lawin. Naglakad siya ng diretso sa akin, sinuri ang aking mukha, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga, at dahan-dahang tinapik ang aking balikat. Sobra ba nilang sinaktan ka? Tanong niya. Ang matinding pag-aalala niya ay bahagyang nakatago sa likod ng isang mahigpit na ekspresyon. Umiling ako. Tumingin sa aking mga mata. Napansin ni Lolo Silvestre ang pulang marka sa aking pisngi. Pagkatapos ay sumulyap sa kwarto kung saan ginagamot si Leonora. Ang pagbali sa kamay ng walang hiyang iyon ang pinakamatalinong bagay na pwede mong magawa. Ang pamilya natin ay disente at marangal sa maraming henerasyon. Pero hindi ibig sabihin niyan ay hahayaan natin ang kahit sino na tapak-tapakan tayo. Ang lalaking hindi kayang protektahan ang kababaihan at nananakit sa sarili niyang asawa ay hindi karapat-dapat tawaging lalaki. Ang ginawa mo ay pagtuturo sa kanya ng mahal na presyo ng kawalan ng respeto. Ang mga salita ng lolo ko ay parang nakakaginhawang gamot. Sa loob-loob ko ay natakot akong baka sumobra ako. Nakumilos ako dahil lang sa padalos-dalos na damdamin. Pero nang marinig ko siyang magsalita, naintindihan ko na sa paningin ng taong pinakahinahangaan ko, wala akong ginawang mali. Umupo siya sa plastik na upuan sa tabi ko, nakatingin sa tahimik na pasilyo ng ospital. Matagal ko nang alam kung anong klaseng basura talaga si Tristan.
Naniwala ang papa mo na disente silang mga tao, malalapit na kaibigan, at kaya niya ipinagkatiwala sa kanila ang mga negosyo. Hindi ko binalaan ang papa mo na mag-ingat dahil minsan ang mga matatanda ay sobrang nagtitiwala na nagdudulot ng sarili nilang kapahamakan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Isa itong malaking panggising para sa buong pamilya. Tiningnan ko ang lolo ko ng puno ng pasasalamat. Lolo, gusto ko ng annulment. Hindi ako pwedeng manatili sa kasal na ito. Tumango si Lolo Silvestre nang may hitsura ng buong pagsang-ayon. Sinabi ko na sa papa mo, hindi natin pwedeng hayaang sirain mo ang buhay mo para lang panatilihin ang imahe sa isang kasal na katatapos lang. Ako mismo ang aayos sa mga papeles para sa annulment. Tungkol naman kay Tristan at sa kanyang kahabag-habag na pamilya, magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila. Mag-focus ka lang kay Leonora. Mabuti siyang babae. Hindi niya deserve na sirain ang pamilyang iyon. Tumango ako. Ang presensya ng lolo ko ay nagparamdam sa akin na mas makapangyarihan ako kay Sarati. Narealize ko na hindi ako nag-iisa. Nakatayo sa likuran ko ang aking ama, ang aking lolo, at isang napakalaki at makapangyarihang pamilya na nagmamahal at nagpoprotekta sa akin. Nagbigay si lolo ng ilang pangbilin at umalis. Nag-iwan ng 2 heavily armed na private security sa dulo ng pasilyo para bantayan ako. Pinanood ko ang pagkawala ng kanyang bulto sa pasilyo. Mabigat ang puso sa emosyon. Mahaba pa ang gabing ito. Ngunit sigurado akong malalampasan ko ito. Handa akong harapin kung ano man ang susunod. Handang bawiin ang aking kalayaan at igiit ang hustisya. Sa loob ng trauma room, sa wakas ay ligtas na si Leonora. Ipinaalam sa akin ng doktor na nagtamo siya ng mild concussion at kailangang tahiin. Pero hindi naman nasa panganib ang kanyang buhay. Napabuntong hininga ako. Nang magising siya at nakita akong nakaupo sa tabi ng kanyang kama, bigla siyang naiyak. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Hinawakan niya lang ng mahigpit ang kamay ko gamit ang natitira niyang lakas. Alam kong isa itong kilos ng matinding pasasalamat, ang tahimik na pagdurusa ng isang ina na sobrang pagod na sa buhay. Umupo ako roon at tahimik na nangako. Kahit anong mangyari, hindi ko na siya hahayaang magdusa pa. Makakahanap siya ng kapayapaan at ang mga halimaw na gumawa ng mga kasalanang ito ay haharap sa malupit na parusang nararapat sa kanila. Nang maging stable at nagpapahinga na si Leonora, nagdesisyon akong kailangan kong kumilos agad. Tinawagan ko ang pinsan kong si Enrico, isang senior forensic financial analyst, at sinabihan siyang pumunta sa ospital. Si Enrico ang pinsang pinakapinagkakatiwalaan ko. Palagi siyang kalmado, matalim mag-isip, at ang pangunahing tagabantay ng pinakatatagong pinansyal na sikreto ng pamilya Macaraeg. Dumating si Enrico eksakto habang nagbubukang liwayway. Umupo siya sa tabi ko sa waiting room at binuksan ang kanyang laptop. Tiningnan niya ako ng may sobrang seryosong mukha. Nabalitaan ko na ang nangyari kagabi. Ngayon, magtrabaho na tayo. Sabi mo gusto mong i-audit ang mga libro ng pamilya Castillo. Nakuha kong lagpasan ang firewalls nila at na-trace ko ang malaking bahagi nito. Tumitig ako sa screen ng laptop, na puno ng komplikadong spreadsheets, bank accounts, at mga detalyadong numero. Ang hubad na katotohanang nakalantad sa harap ko ay nagpakilabot sa akin. Sa nakalipas na 15 taon, si Severino, ang biyenan ko, ay lihim na nag-embezzle at nagnanakaw ng higit sa 350 milyong piso mula sa commercial real estate at construction firm ng papa ko. Tinuro ni Enrico ang mga digital invoices. Tingnan mo to, Katrina. Ang mga invoice na ito ay gawa-gawa lang. Gumamit siya ng mga dummy corporation sa British Virgin Islands at mga dummy account sa lokal na bangko para gumawa ng resibo para sa mga hindi umiiral na materyales sa konstruksyon at transportasyon para unti-unting ubusin ang pondo ng kumpanya ni Tito Gregorio. Dahil bulag na nagtiwala si Tito Gregorio sa kanya bilang kapatid, hindi kailanman nag-authorize ng deep forensic audit ang tito. 350 milyong piso. Isa itong napakalaking halaga. Ang pawis at dugo na ibinuhos ng papa mo sa kanyang trabaho sa napakaraming taon. At ginamit nila ang mismong perang iyon para pondohan ang kanilang marangya at mayabang na pamumuhay sa Forbes Park at BGC. At saka sila humanap ng paraan na i-arrange ang kasal na ito para patuloy na sipsipin ang dugo ng pamilya natin. Mabilis na nagpatuloy sa pag-type si Enrico. Tungkol naman kay Tristan, matagal nang bankrupt ang kanyang mga negosyo. Yung malaking rest house sa Tagaytay Highlands na lagi niyang ipinagmamalaki. Nakasangla iyon sa 3 magkakaibang bangko
nitong nakalipas na 2 taon. Ang mga regalong pera mula sa kasal, ang seed capital na binigay ni Tito Gregorio sa kanya, bawat sentimo ay napunta sa high-risk, toxic na crypto, at illegal na sugal tulad ng pogo at isabong na naglaho na parang bula. Ang kasal na ito ay literal na isang patibong. Gustong-gusto nilang itali ang sarili nila sa atin para makakuha ng pera at isalba ang kanilang lumulubog na imperyo. Nakasalukuyang nasa bingit ng tuluyang pagbagsak. Pakiramdam ko'y nasasakal ako. Lumabas na hindi kailanman ako naging asawa o manugang sa mga mata nila. Ako ay isang salbabida na pwedeng kapitan sa gitna ng signal number 5 na bagyo. Ang pag-ibig na ipinakita sa akin ni Tristan, ang mga matatamis na pangako, ang mga romantikong bakasyon, lahat ng ito ay isang detalyado at nakakasuka na panloloko. Ang papa ko, isang lalaking nagpapahalaga sa katapatan higit sa lahat, ay madudurog kapag nalaman niya ang katotohanan ito. Nagdesisyon ako na hindi ko siya hahayaang harapin ang matinding dagok na ito ng mag-isa. Enrico, kailangan ko ang pinakamatibay at hindi matatakasang ebidensya. Kailangan nating ilantad ang lahat. Tumango si Enrico. Nakatutok ang mga mata sa screen. Relax. Na-copy at na-backup ko na ang lahat ng data na ito sa ating secure servers. May sapat na ebidensya tayo para ibigay siya sa NBI at AMLC. Pero una, kailangan mong protektahan ang sarili mo at si Leonora. Tumingin ako sa salamin na pinto ng kwarto, kung saan mahimbing na natutulog si Leonora. Alam kong ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi lang ako hihingi ng hustisya para sa sarili ko, kundi para sa papa ko, sa pamilya ko, at sa wasak na babaeng nakahiga sa kama ng ospital na iyon. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanilang kasamaan, kahit isang minuto pa. Ang kumukulong galit ko ay tuluyan ng nabuo sa malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ako ang inosenteng batang tagapagmana na naniniwala sa mga fairy tale. Ako si Katrina Macaraeg, at babawiin ko kung ano ang akin gamit ang sarili kong talino at kapangyarihan. Handa akong sirain ang mga nagtaksil sa tiwala ng pamilya ko. Handang kaladkarin ang tunay na mukha ng mga Kastilyo sa nakakabulag na liwanag ng hustisya. Ang pasilyo ng ospital ng Alas, 3 ng madaling araw, ay napakatahimik kaya maririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Pagkaalis ni Enrico, dala ang isang encrypted flash drive na puno ng ebidensya ng white-collar crimes ng mga Kastilyo, naiwan akong mag-isa sa malinis na waiting room. Ang nakasisilaw na ilaw mula sa fluorescent lamps ay tumatalbog sa puting linoleum na sahig na lumilikha ng malamig na atmosphere ng ospital. Sa aking kamay, hawak ko ang aking iPhone. Ang screen ay umiilaw, kasama ang mga nakakapanghina na numero na nadiskubre ni Enrico. 350 milyong piso. Hindi lang ito pera. Ito ay ang pawis, luha, kabataan, at buong lakas ng buhay ng aking ama. Nagsimula si Gregorio Macaraeg sa wala. Isang mahirap na bata na nagtatrabaho bilang kargador at trabahador sa Maynila, nag-ipon ng bawat sentimo, nagkayod araw at gabi, nang walang pahinga hanggang sa naitayo niya ang isa sa pinakamatatag na commercial real estate development firms sa Pilipinas. Sa lahat ng mga nakakapagod na taon ng kahirapan, palaging nagpapakita si Severino bilang isang kapatid sa dugo, isang napakatapat na kaibigan, handang magbahagi ng pinakamasaya at pinakamalungkot na sandali. Dahil ang papa ko ay isang lalaking may lumang pananaw sa karangalan, nagtiwala siya ng lubos. Ipinagkatiwala niya kay Severino ang pamamahala ng mga mahalagang dibisyon ng kumpanya at madalas ay pumirma ng mga wire transfer at kontrata nang hindi sinusuri ang mga ito, kumikilos sa lumang paniniwala na hindi na kailangang magduda ang magkapatid sa isa't isa. Ang bulag at magandang tiwalang iyon ay naging isang nakamamatay na saksak sa likod ngayon. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nanginginig kong mga daliri at tinawagan ang numero ng papa ko. Halos hindi pa nakakadalawang ring bago ito sumagot. Marahil ay hindi rin nakatulog ang papa ko kahit isang saglit. Ang kutob ng isang ama ay sumisigaw sa kanya na ang kanyang munting prinsesa ay nasa gitna ng isang bangungot. Kausapin mo ako, Katrina. Ayos ka lang ba, anak? Ang malalim na boses niya ay umalingaw-ngaw sa speakerphone, mabigat sa matinding pag-aalala. Sinubukan kong panatilihing pantay ang boses ko, kahit na ang mapapait na salita ay parang mga basag na salamin sa aking lalamunan. Pa, kakatapos lang i-audit ni Enrico ang accounts ng mga Kastilyo. May napakahalagang sasabihin ako sa inyo. Magpakatatag po kayo. Sa kabilang linya, napigil ang hininga ng papa ko ng ilang segundo.
Nagsalita siya ng mahina, ngunit may katatagan na parang bakal. Sabihin mo, nakikinig ako. Patawad po, at kailangan ko itong sabihin sa gabi ng kasal ko. Pero ang kasal na ito simulat sa pool ay isa lang patibong na plinano ni Severino at Tristan. Matagal nang bankrupt ang pamilya Castillo. Si Tristan ay nakabaon sa malaking utang na hindi niya kayang bayaran. Yung magandang rest house sa Tagaytay kung saan nila tayo laging iniimbitahan, nakasangla ito sa 3 magkakahiwalay na bangko sa nakalipas na 2 taon. Wala silang ni isang kusing. Puro lang utang mula sa iligal na sugal. Huminto ako, hinihintay ang reaksyon ng papa ko. May katahimikan sa linya na tila ba nasa sementeryo. Nakakatakot. Nagpatuloy ako. Ibinubuhos ang natitirang malamig na tubig sa kanyang ilusyon. At ang pinakamasama, sa nakalipas na 15 taon, ginamit ni Severino ang tiwala mo bilang sandata. Nagtayo siya ng network ng mga dummy corporations para gumawa ng mga peking invoice at unti-unting ubusin ang pondo ng kumpanya mo. Kinuha na ni Enrico ang mga numero. Ang halagang nanakaw niya mula sa inyo ay mahigit 350 milyong piso. Pinilit nila akong magpakasal sa kanya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi para makakuha ng pondo para patuloy na nakawin ang yaman natin. Ginamit ang pera mo para isalba ang sarili nila mula sa malaking butas na dulot ng sarili nilang kasakiman at katangahan. Isang nakakabinging kalabog ang sumabog sa telepono, bumasag sa aking pandinig. Ito ang tunog ng paboritong tasa ng kape ng papa ko na nabasag sa kahoy na sahig sa 1,000 piraso. Ang marahas na tunog na iyon ay sumira sa katahimikan ng gabi. Dala ang lahat ng pinipigilang galit, sakit, at pagkabigla ng isang tao na kalalaman lang na siya ay ninakawan at niloko ng taong itinuring niyang kapatid. Nang sa wakas ay makapagsalita ang papa ko, hindi ito isang sigaw, kundi isang nakakatakot at malalim na bulong na paos sa purong galit. 15 taon, 350 milyon, at sa bawat pagkakataong nag-iinuman kami, nagtuturo siya tungkol sa katapatan at pagkakapatiran. Ang tanga-tanga ko, nag-imbita ako ng asong ulol sa bahay ko. Hinayaan siyang kagatin ng pamilya ko at halos itapon ang sarili kong anak sa putik. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo pa. Mabilis kong pag-alo sa kanya. Kumilos kayo dahil sa kabutihan at karangalan. Kung nalinlang man kayo, ang kasalanan ay nasa manlilinlang. Alam na natin ang totoong pagkatao nila ngayon. May oras pa tayo para ibagsak sila. Nakuha na ni Enrico ang lahat ng digital paper trails. Hindi ko hahayaang makalusot sila rito pa. Mabigat at magaspang ang paghinga ng papa ko. Nang muli siyang magsalita, tuluyang nagbago ang kanyang boses, nabawi ang nakamamatay na awtoridad ng isang matigas na negosyante. Makinig kang mabuti anak. Ang tanging prioridad mo ngayon ay protektahan ang sarili mo. Bukas na bukas din, tatawag ako ng emergency meeting kasama ang legal team ng kumpanya natin. Magsasampa ako ng kaso sa NBI laban kay Severino. Sisiguraduhin ko na walang mapagtataguan ng mga Kastilyo sa buong Pilipinas. At tungkol sa kasal mo, tapusin mo na agad. Putulin ang lahat ng koneksyon sa walang hiyang basurang yan. Hinding-hindi ko hahayaan na maging biyanan mo ang isang nambubugbog ng asawa at isang pamilya ng mga manloloko. Opo pa, ako na po ang bahala sa annulment. Pakimonitor po ang blood pressure nyo. Huwag nyo pong hayaang magkasakit kayo sa galit. Uuwi po ako agad. Ibinaba ko ang telepono. Ang palad ko ay puno ng pawis. Ang pag-uusap namin ng papa ko ay nagbigay sa akin ng hindi nakikitang sandata. Alam kong nasa matinding sakit siya. Ang pagtataksil ng matalik na kaibigan ay mas malalim na humihiwa kaysa sa espada ng kalaban. Pero alam ko rin na ang papa ko ay isang survivor. Hindi siya lulubog, at hindi rin ako. Tumitig ako sa kisame. Ang mga mata ko ay malamig at nagkalkula. Ang utang sa amin ng pamilya Castillo ay hindi lang 350 milyong piso. Utang nila ang tiwala namin, karangalan, at ang kabataan ko na halos itapon ko sa isang halimaw. Isang bulok na pagkakaibigang itinayo sa kasinungalingan, na kailangang kaladkarin sa liwanag ng araw. Ang bukas ay magiging napakahabang araw, ngunit ang mga armas ko ay nakahanda na. Isa itong digmaan na obligado akong ipanalo para protektahan ang mga taong mahal ko. Alas, 40 ng madaling araw. Matapos makiusap sa night shift nurses, nabantayan ng maigi ang biyanan ko. Lumabas ako sa pintuan ng ER at huminga ng malalim ng malamig na hangin ng BGC. Hindi pa tapos ang laban ngayong gabi. Kailangan kong impakehin ang mga gamit ko at umalis sa penthouse na iyon bago sumikat ang araw.
Tumanggi akong mag-iwan ng kahit anong bakas ng sarili ko sa maduming apartment na iyon. Kinuha ko ang mga contacts ko at tinawagan ang pinsan kong si Katarina Kat. Isa siyang senior police officer sa Women and Children Protection Desk, WCPD, ng PNP-CIDG. Kilala sa buong presinto bilang isang walang awa, makatarungan, at may matinding galit sa mga nambubugbog sa pamilya. Pagkatapos kong bigyan siya ng 30 bang segundong kwento ng sitwasyon, isang pangungusap lang ang sinabi ni Kat. Bigyan mo ako ng 15 minuto. Susunduin kita gamit ang police cruiser ngayon din. Eksaktong 15 minuto ang lumipas. Huminto ang isang malaking itim na unmarked police SUV ni Kat sa harap ng emergency room. Bumaba siya, nakasuot ng civilian, isang dark tactical jacket, dark jeans, naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ang mga mata niya ay kasing talim ng scalpel. Agad siyang nakatutok sa pulang marka sa pisngi ko, kumunot ang noo niya sa isang malalim at mapanganib na galit. Hindi na siya nagsalita. Iminuwestra niya na lang ang ulo niya para pumasok ako. Bumilis ang SUV sa mga tahimik na kalsada ng BGC, patungo ng diretso sa penthouse. Sa buong biyahe, ikinuwento ko ang buong gabi kay Kat. Idinetalye ko ang pambubugbog ni Severino sa asawa niya, ang sampal na nakuha ko kay Tristan, at ang bundok ng ebidensya sa panloloko at pagnanakaw na nakuha ni Enrico. Nakikinig si Kat ng may buong atensyon. Tumatango paminsan-minsan. Ang mga daliri niya ay tumitipa ng isang nakamamatay na ritmo sa manibela. Nagsimula niyang ikategorya ang sitwasyon gamit ang malamig na katumpakan ng isang veteranong pulis. Serious physical injuries paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act at idagdag mo pa ang estafa, syndicated estafa, at paglabag sa anti-money laundering law. Ang buong pamilya na iyan ay nakatapak na sa bilibid. Maging kalmado ka lang. Ngayong gabi, ako ang magiging kalasag mo. Wala ni isa sa mga pabigat na mayayaman, na yan ang maglalakas loob na huminga sa direksyon mo habang nasa kwarto ako. Nang makarating kami sa harap ng pintuan ng penthouse, napakatahimik sa hallway. Ipinasok ko ang susi sa lock at pinihit ito ng marahan, itinutulak pabukas ang mabigat na pinto. Ang nakasisilaw na ilaw mula sa sala ay panandali ang bumulag sa akin. Taliwas sa inaasahan ko na isang madilim at tulog na bahay, ang sala ay puno ng tao at ang paligid ay nakakalason at mabigat. Si Severino ay nakahiga sa gitnang leather sofa, ang mukha ay lukot sa purong galit. Sa tabi niya ay nakaupo si Tita Corazon, nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa pinto. Wala si Tristan. Malamang ay isinugod na nila siya sa isang pribadong klinika para ipasemento ang nadurog niyang kamay. Pero ang agad na nakakuha ng atensyon ko ay isang estranghero, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na may gold-rimmed glasses na nakaupo sa tapat mismo ni Severino. Nakakalat sa glass table ang makapal na stack ng maayos na legal documents. Bahagya kong nakilala ang lalaki. Siya si Attorney Perez, isang sikat at walang awang defense lawyer na madalas bayaran ng mga Kastilyo para mawala ang mga problema nila. Pagkakita pa lang sa akin na pumasok, hinampas ni Tita Corazon ang kanyang hita at sumigaw ng may nakakairitang sarkasmo. Aba! Tingnan mo kung sino ang nagpasyang magpakita sa ganitong oras. Gumawa ka ng isang matinding gulo, binali mo ang kamay ng asawa mo sa mismong araw ng kasal nyo at tumakas ka, at ngayon may lakas ka ng loob na bumalik at hingi ng bahagi mo? Hinihampas ni Severino ang kapehan, tumayo, at direktang itinuro ako. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa lason. Katrina, huwag mong isipin kahit isang segundo na. Dahil sa dami ng pera ng pamilya mo, ay pwede mo nang gawin kung ano ang gusto mo. Ang anak ko ay nasa emergency surgery ngayon dahil binali mo ang 3 daliri niya. Sabi ng doktor, nadurog ang buto niya. Maaaring may permanenteng nerve damage siya. Dinala ko si Attorney Perez dito ngayong gabi para opisyal na idokumento ang pangyayari. Nakagawa ka ng frustrated murder. Kung hindi ka luluhod ngayon din, magmamakaawa, at pumayag sa isang malaking settlement para sa danyos at paninirang puri sa pamilyang ito, kakaladkarin kita sa korte at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Tumikhim si Attorney Perez, inayos ang kanyang salamin, at kinausap ako sa isang tono na sobrang propesyonal ngunit hindi ka panipaniwalang mayabang. Magandang gabi, Katrina. Mula sa legal na pananaw, ang sinadyang pagbali sa kamay ni Tristan ay papasok sa serious physical injuries. At ang intensyon mo sa ilalim ng revised penal code. Ang pamilya ni Don Severino
ay may maraming saksi rito na handang tumestigo laban sa iyo sa ilalim ng panunumpa. Ang parusa rito ay hindi biro. Mas makabubuting umupo ka muna. Handa kaming makipagkasundo para sa isang makatarungang pinansyal na settlement para ayusin ito ng pribado nang hindi na umaabot sa husgado para maiwasan ang malaking iskandalo sa media na siguradong sisira sa reputasyon ninyong dalawa. Isa itong klasikong panghuhold up. Naghanda sila ng patibong gamit ang emosyonal na pangingikil at pekeng legal na pananakot para sirain ang aking loob. Naniniwala silang ako ay isang inosenteng tagapagmana na bibigay sa unang banggit pa lang ng abogado at kulungan. Ngunit malaki ang pagkakamali nila. Wala silang ideya kung sino ang nakatayo sa dilim sa likuran ko. Hindi rin nila naiintindihan ang nagwawasak na armas na hawak ko ngayon sa aking bulsa. Bago pa man ako makabuo ng sagot, lumabas mula sa dilim ng pintuan si Kat. Tumayo siya sa mismong gitna ng sala nang may kalmado ngunit nakakatakot na tindig. Humalukip-kip siya, dahan-dahang inilibot ang kanyang malamig na paningin sa bawat mukha sa kwarto. Sa huli, tumitig siya sa abogado ng may ngiting puno ng pang-aalipusta. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang maliit na notepad mula sa kanyang jacket, binuklat ang ilang pahina, at nagsimulang magsalita. Hindi malakas ang boses niya, ngunit may talim itong umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Agad na tumaas ang tensyon sa kwarto. Ang mga banta mula kay Severino at sa abogado niya ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit mukhang hindi man lang natakot si Kat. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang mismong presensya niya ay dumudurog sa mga lalaking nagmamatigas. "Magandang gabi, panyero," panimula ni Kat. Ang boses ay kalmado ngunit nakamamatay. "Napakagaling mong magsalita tungkol sa penal code, pero parang lumiban ka noong finals nyo sa criminal law o sinadya mong kalimutan ang self-defense para lang takutin ang isang babaeng biktima ng pang-aabuso." Namutla ng bahagya si attorney. Perez ngunit sinubukang ipagmalaki ang sarili. "At sino ka naman para basta-basta pumasok sa isang pribadong bahay at magtaas ng boses? Inaayos namin ang isang pribadong issue ng pamilya. Walang jurisdiksyon ang mga tagalabas dito." Kalmadong inabot ni Kat ang kanyang sinturon, tinanggal ang kanyang PNP badge, at ibinagsak ito ng malakas sa glass table sa ibabaw mismo ng mga legal documents ni Perez. Ang malakas na tunog ng metal ay nagpagulat kay Tita Corazon, kaya napatalon siya pabalik sa sofa. "Ako si Police Major Katarina Macaraeg, PNP Women and Children Protection Desk," pahayag niya habang nakayuko sa mesa. "Sa tingin mo ba may sapat na akong jurisdiksyon para makialam ngayon, panyero?" Nagkaroon ng matinding pagbabago sa mukha ni Attorney Perez. Bawat onsa ng kanyang kayabangan ay sumingaw, agad na napalitan ng malinaw na matinding gulat. Nanahimik din ng buo si Severino, napalunok ng malakas, lumaki ang mga mata sa purong takot. Hindi sila binigyan ni Kat ng kahit isang microsecond para huminga. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake. "Gusto mong pag-usapan ang physical injuries? Sige, pag-usapan natin. Anong kasong kriminal sa tingin mo ang nararapat sa isang lalaking nambubugbog sa sarili niyang asawa nang napakalupit hanggang sa kailanganin niyang tahiin sa ospital? O isang asawang sumampal sa bagong asawa sa mismong gabi ng kasal nila? Pamilyar ka ba sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act, panyero? Dahil ang ginawa ng pinsan ko ay ang mismong legal na definisyon ng justifiable self-defense na ginawa para protektahan ang kanyang sariling pisikal na kaligtasan at ang buhay ng isang mahinang biktima mula sa patuloy at bayolenteng pag-atake. Kumuha si Kat ng isang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mesa. Ito ang paunang medical report na inilabas ng ER trauma team, wala pang 2 oras ang nakalipas. Ang sampal sa mukha ni Katrina ay nagdulot ng malalang pasa, at ang medical chart ni Leonora ay kasalukuyang binabantayan ng 2 armadong pulis sa ospital. Sa tingin mo ba talaga ang mga saksi mo mga duwag na konsentidor na nakaupo lang habang umiinom ng alak habang binubugbog halos mamatay ang isang babae ay tatayo sa korte? Mayroon kaming hindi matatangging medical evidence. Nauutal na ang abogado, pinagpapawisan. Ang compound fractures sa kamay ng kliyente ko ay totoo. Ang tindi ng pinsala ay madaling makapasok sa piskalya. Nagpakawala ng isang maikli at malamig na tawa si Kat. "Sige lang, maglakad ka ngayon din papuntang presinto at mag-file ka. Pero ginagarantiyahan ko sa'yo, bago pa man kailangang magbigay ni Katrina ng sworn statement para sa self-defense, ako mismo ang pipirma sa arrest warrant ni na Tristan at Severino Castillo
para sa paglabag sa RA 9262 at physical injuries. Sa tingin mo ba ang batas ay luwad na pwede mo lang hulmahin para umakma sa blackmail mo? Huwag mong gagamitin ang lisensya mo para takutin ang biktima kapag ang mismong mga kliyente mo ang pinakamapanganib na kriminal sa lugar na to. Bawat salita na lumabas sa bibig ni Kat ay parang mabigat na bato na bumagsak sa pamilya Castillo. Si Tita Corazon, na kanina pa daldal ng daldal, ay tahimik na ngayon, nakabaluktot sa pinakasulok ng sofa, natatakot na huminga. Nagsimulang nagmamadaling ibalik ni attorney Perez ang kanyang mga dokumento sa kanyang leather briefcase. Kinakabahan na nagsalita. Kailangan ko munang pag-aralan ang bagong impormasyong ito ng pribado kasama ang mga kliyente ko. Malinaw na mayroong malaking hindi pagkakaunawaan sa mga nangyari ngayong gabi. Kasabay niyon, nagbigay siya ng isang mabilis na tango at halos tumakbo papunta sa pinto. Iniiwan si Severino na ganap na pinabayaan sa gitna ng kapahamakang siya mismo ang gumawa. Si Severino, matapos mawalan ng kanyang huling depensa, ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Tiningnan niya si Kat, tapos ako, pinipilit ang isang napakapangit at nakakasuka ng ngiti, ganap na binago ng 100 degrees ang kanyang pag-uugali. Aba, teka lang Mayora, huwag naman tayong masyadong mainit. Usaping pamilya ito. May pagkamainitin lang talaga ang ulo ni Tristan at naparami yata ako ng inom ng alak kaya nadulas lang ang kamay ko sa asawa ko. At binali na rin naman ni Katrina ang kamay ng anak ko. Sabihin na lang natin na quits na tayo. Wala nang dahilan para idaan pa ito sa korte o sa pulisya. Nagpapatawad ang pamilya. Pamilya tayo. Humakbang ako palapit, pumantay kay Kat, at direktang tumitig sa mga mata ng lalaking tinawag kong, Papa, ilang oras lang ang nakalipas. Ngayon habang nakatingin sa kanyang mga mata, ang nakikita ko lang ay isang nakakaawang duwag. Ang nakakawasak na awtoridad ni Kat ay pinunit ang maskara ng pamilyang ito, inilalantad ang kanilang tunay na pagkatao. Mga mapang-abuso na naiihi sa takot kapag naramdaman nila ang totoong bigat ng batas. Alam kong ito na ang pinakatamang oras para ibigay ang huling atake. Inabot ko ang aking cellphone sa bulsa ko na naglalaman ng brutal at hubad na katotohanan na wawasak sa imperyo ng mga Kastilyo. Naglakad ako papalapit sa mesa, malapit sa tumapong alak. Ibinaba ko ang telepono ko na nakatihaya. Lumiwanag ang screen, ipinapakita ang isang encrypted PDF file na puno ng bank statements, mga pekeng offshore accounts, at mga pinekeng pirma. Inilawan ng screen ang namumutlang mukha ni Severino. Tama ka, Severino. Walang dahilan para palalain ito kung makikipagtulungan ka. Panimula ko. Ang boses ko ay sobrang lamig. Ganap ng inalisan ng anumang bahid ng respeto o pagmamahal. Pero natatakot ako na ang mga problema mo ay higit na mas malaki kaysa sa ilang sampal at nabaling daliri. Nanliit ang mga mata ni Severino. Lumapit para tingnan ang screen. Ano to? Anong klaseng nakakabaliw na laro ang ginagawa mo ngayon? Kalmado kong iniscroll pababa ang screen, tinatapik ang kuko ko sa mga pulang numero. Ito ang wire transfer log para sa 13 dummy corporations na itinayo mo gamit ang mga pekeng pangalan. Mga kumpanyang ang tanging layunin ay gumawa ng mga pekeng invoice para ubusin ang pondo ng construction firm ng papa ko. At sa ibaba niyan ay ang mga public records na nagpapatunay na ang rest house sa Tagaytay ni Tristan ay kasalukuyang nakasangla ng 3 beses gamit ang mga pekeng income statements. Ang pinsan ko, na nagtatrabaho sa forensic finance, ay gumugol ng huling 3 oras para kunin lahat ng impormasyon na akala nyo ay nakatago. Ang kabuuang halaga na ninakaw mo sa pamilya namin sa nakalipas na 15 taon ay mahigit 350 milyong piso. Sa isang iglap, gumuho ang mukha ni Severino. Halos lumabas ang mga mata niya. Nanginginig ang labi niya at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang kulubot na noo. Tuluyan nang bumigay ang mga binti niya. Napaurong siya at bumagsak ng malakas sa sofa. Ang kanyang magaspang at mababaw na paghinga lang ang naririnig sa silid, na parang isang hayop na naipit sa patibong. Hindi naiintindihan ni Tita Corazon ang tungkol sa high finance, ngunit ang panonood sa pagbagsak ng kanyang hindi magagalaw na kapatid ay nagsabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Nakatitig sa akin sa purong takot na tila ba ako ang kamatayan mismo. Nagsisinungaling ka. Imposible yan! Nauutal na sabi ni Severino, sa isang nakakaawang pagtatangka na itanggi ito. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa sofa ay nagtraidor sa kanyang matinding takot.
Kahit anong kasinungalingan ang sabihin mo, Severino, ang mga bank logs, hindi nagsisinungaling. Matalim kong putol sa kanya. Itinuring ka ng papa ko bilang kapatid. Ipinagkatiwala niya sa iyo ang lahat at hindi ka man lang nag-atubili kahit isang segundo na nakawin ang kumpanya niya. At pagkatapos ay gamitin ang sarili niyang ninakaw na pera para planuhin ang pekeng kasal. Na ito para lang panatilihing nakalutang ang lumulubog mong barko. Ang kalupitan at kaduwagan niyo ay sumira na sa lahat ng limitasyon. Si Kat, na nakatayo ng tuwid at nakahalukip-kip, ang nagbigay ng huling matinding suntok. Estafa, syndicated estafa, at paglabag sa anti-money laundering law at tax evasion. Kayo ay kumilos bilang isang organized crime group. Kung aabot ang dossier na ito sa NBI at DOJ, tinitingnan mo ang pagkabilanggo ng 15 hanggang 20 taon sa bilibid. At hindi ka na rin pabata, Severino. Ganap nang nawasak si Severino. Ang buong buhay niya ng kayabangan, ng pakiramdam na nakatataas siya, ay nadurog at naging alikabok. Hinawakan niya ang kanyang ulo, bumubulong ng mga hindi maintindihang salita. Hindi man lang makatingin sa direksyon namin. Alam kong dumating na ang huling sandali. Hinablot ko ang telepono ko mula sa mesa. Tumayo ako ng tuwid at ibinigay ang aking ultimatum ng napakalinaw. Makinig kang mabuti. 2 ang kondisyon ko. Una, bukas ng eksaktong alas, 9 ng umaga, pupunta si Tristan sa law office ng mga makaraig sa Makati para pumirma ng annulment at legal separation agreement. Walang sustento, walang hatian ng yaman, walang anumang diskusyon. Aalis tayo ng malinis. Pangalawa, mayroon kang eksaktong 30 araw para ibenta ang kahit ano para maibalik ang bawat sentimo ng 350 milyong ninakaw mo sa pamilya ko. Wala kang pwedeng ibawas. Kung mabibigo kang gawin kahit isa rito, mapupunta ang lahat ng files na ito diretso sa NBI Anti-Fraud Division. At pagkatapos noon, hindi ka lang mamamatay sa bilibid, kundi ang mahal mong anak ay nasa kabilang selda mo lang. Dahan-dahang inangat ni Severino ang kanyang ulo. Pula ang mga mata niya at nagmakaawa siya gamit ang basag na boses. Katrina, nagkamali ako ng malaki, pero napakalaking pera niyan. Paano ako makakahanap ng 350 milyon sa loob ng 30 araw? Maawa ka naman. Wala akong utang na loob sa'yo. At lalong wala akong utang na awa, pinutol ko ang pagmamakaawa niya na parang labaha. Ibenta mo ang mga kondo mo sa BGC. Ibenta mo ang bahay sa Tagaytay. Ibenta mo ang mga Porsche. Gawin mo kung ano man ang kailangan mong gawin. Problema mo na yan, hindi sa akin. Magkita na lang kami ni Tristan sa law firm bukas ng 9 ng umaga. Kasabay niyon, tumalikod ako, naglakad ng diretso sa master suite, at marahas na isiniksik ang lahat ng damit ko, alahas, at personal na gamit sa aking Rimowa suitcase. Wala pang 10 minuto ang lumipas. Lumabas ako, hila-hila ang aking maleta dumaan mismo kina Severino at Tita Corazon na paralisado pa rin sa sofa na parang mga estatwa. Ang mabigat na tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig ay parang pagpalo ng martilyo ng isang huwes, nagmamarka ng pinal at hindi mababagong pagtatapos ng isang kasal na namatay bago pa man ito nagsimula. Lumabas ako ng pintuan at huminga ng malalim ng malamig na hangin. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa buong katawan ko. Ako mismo ang sumira sa gintong hawla na sinubukan nilang pagkulungan sa akin, marahas na binabawi ang aking dignidad at ang karangalan ng aking pamilya. Pagkaalis ko sa penthouse, hindi ko na ginustong bumalik sa walang laman kong kondo. Nagpahatid ako kay Kat pabalik sa St. Luke's. Sobrang nag-aalala ako kay Leonora. Sa huli, siya ang pinakakawawang biktima ng bulok na bahay na iyon. Isa siyang babae na nagtiis ng 3 dekada ng walang tigil na pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Sumisikat na ang araw nang maglakad ako pabalik sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang hangin ay tahimik pa rin. Amoy na amoy ang antiseptiko at alkohol. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto sa pribadong kwarto niya. Sa madilim na ilaw, nakita kong gising na si Leonora. Nakasandal siya sa mga unan. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod. Isang malinis na puting benda ang nakadikit sa kanyang noo. Nang makita niya akong pumasok, ang kanyang malungkot na mga mata ay agad na nagliwanag na may halong gulat at purong saya. Katrina, saan ka ba nanggaling buong gabi? Bulong niya. Idiniin ang kamay sa kutson. Sinusubukang umayos ng upo. Nagmadali ako sa tabi niya. Marahang hinawakan ang mga balikat niya at inihiga siya ulit. Pakiusap, Tita Leonora, wag muna kayong umupo. Kailangan ko lang bumalik sa penthouse para kunin ang mga gamit ko.
Kumusta na po pakiramdam nyo? Sumasakit pa ba ang ulo nyo? Umiling si Leonora ng marahan. Naluluha ang mga mata. Ayos lang ako, anak. Sanay na ang katawan ko sa mga bugbog. Wala lang to. Ikaw? Pagkatapos ng ginawa mo kay Tristan kagabi, hindi ka papalagpasin ni Severino. Sinaktan ka ba nila? Binigyan ko siya ng isang mainit at nakakapanatag ng ngiti, hawak-hawak ang kanyang manipis at magaspang na kamay. Huwag na huwag po kayong mag-alala sa akin. Inayos ko na po ang lahat. Hinding-hindi na ako magagalaw ng lalaking yon. Biglang inabot ni Leonora ang maliit na table sa tabi niya at kinuha ang isang maliit na paper bag. Binuksan niya ito at naglabas ng nakabalot sa foil. Isang nakakagutom at pamilyar na amoy ang pumuno sa malinis na kwarto. Isa itong mainit na pandesal na may palaman na itlog at hamon. Nagbukas na yung cafeteria sa baba ng alas, ice. Nakiusap ako sa nurse, nabilhan ka nito, kainin mo habang mainit pa. Gising ka buong gabi at nakikipaglaban. Siguradong pagod ka na at gutom, sabi ni Leonora. Ang kanyang mga mata ay puno ng napakatamis at makainang pagmamahal. Tiningnan ko ang umuusok na pandesal, at tila may bumara sa lalamunan ko. Ang babaeng ito ay gumugol ng higit 30 taon na hinihiya at binubugbog ng kanyang asawa at ng masamang pamilya nito. At sa kabila noon, napanatili niya ang isang pusong sobrang dalisay at mabuti. Kahit na nakahiga siyang may pasa at tahi sa ospital, ang pinakamalaking inaalala niya ay ang gutom na sikmura ng isang manugang na kabilang pa lamang sa pamilya sa loob ng 24 oras. Kinuha ko ang pandesal at kinagat. Ang mainit at maalat na lasa ng itlog at hamon ay tumama sa aking dila. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko sa aking mga pilikmata. Pumapatak pababa sa foil. Umiiyak ka ba, anak? Inabot ni Leonora ang nanginginig at kulubot niyang kamay at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ko. Aksidenteng nasagi ng mga daliri niya ang pulang marka sa mukha ko kung saan ako sinampal ni Tristan. Binawi niya ang kanyang kamay na tila napaso. Patawarin mo ako, anak. Kasalanan ko kung bakit wala akong kwenta at hindi kita naprotektahan. Kapapasok mo lang sa bahay na yon at nasaktan ka na dahil sa akin. Sa loob ng 30 taon, ikaw lang ang kaisa-isang tao na naglakas loob na tumayo sa harap ko at saluhin ang suntok para ipagtanggol ako. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Katrina. Ibinaba ko ang pandesal, hinawakan ang 2 kamay niya ng mahigpit at tiningnan siya sa mga mata. Wala po kayong kasalanan. Ang tanging dapat sisihin ay ang kasamaan nila. Tita Leonora, nakapagdesisyon na po ako. Mamayang alas, 9 ng umaga, pipilitin kong pumirma si Tristan ng annulment sa law office ko. Hindi ko kayang mabuhay sa pamilyang yon. Patawad po kung hindi ako naging manugang na inaasahan ninyo. Nang marinig niya ang salitang annulment, hindi nagulat si Leonora o nakipagtalo. Sa halip, ang pagod niyang mga mata ay nagpakita ng kakaiba at matinding lakas. Pinisil niya ang kamay ko. Ginagawa mo ang pinakatamang desisyon. Ibinabaon ko ang kabataan ko, mga pangarap ko, at pag-asa ko sa impyernong iyon dahil lang sa pagtitiis at kaduwagan. Hindi ko hahayaan na gawin mo ang pagkakamaling ginawa ko. Bata ka pa, maganda, at matalino. Deserve mo ang isang magandang buhay. Isang buhay kung saan pinahahalagahan ka, nirerespeto, at tunay na minamahal. Tumakbo ka. Lumayo ka sa pamilyang iyan, at huwag kang mag-alala sa akin. Matanda na ako. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyari sa akin ngayon. Ang malaman lang na nakatakas ka ng ligtas ay sapat na para magbigay ng kapayapaan sa akin. Minsan, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nangangailangan ng kahit isang patak ng magkadugong dugo. Ang buong pag-unawa at suporta ni Leonora sa kwartong iyon sa ospital, ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Nangako ako sa sarili ko ng oras na iyon na kahit puputulin ko na nang legal ang ugnayan namin ni Tristan, hindi ko kailanman iiwan ang magandang kaluluwang ito. Gagawa ako ng paraan para iahon siya sa madilim na bangin ng pang-aabuso at tulungan siyang makahanap ng kapayapaan na matagal na niyang deserve sa natitirang bahagi ng buhay niya. Hindi ko kailanman makakalimutan ang simpleng mainit na pandesal na iyon at ang malalim na pagmamahal na kinakatawan nito. Kinaumagahan, ang langit sa itaas ng Makati ay hindi pangkaraniwang asul at maaliwalas. Ang maningning na sikat ng araw ay tumagos sa matataas na glass buildings. Iniilawan ang mga abalang kalsada ng Ayala Avenue, ang magulo ngunit walang tigil na ritmo ng lungsod,
ay gumigising na mga bumubusi ng jeep at taxi, mga taong nagmamadaling pumasok sa opisina habang may bitbit na kape. Ang sobrang normal na eksenang iyon ay kabaligtaran ng bagyong nagaganap sa dibdib ko. Kanina pa akong ato. 30 ng umaga naghihintay sa loob ng mamahaling mahogany paneled na conference room ng law firm namin. Nakasuot ako ng isang perpektong navy blue na pantsuit, ang aking buhok ay nakatali ng maayos, at may sapat na makeup para itago ang pasa sa aking pisngi. Gusto kong magpakita na may nakakatakot at hindi masisirang composure para tuluyan ng tapusin ang bangungot na ito. Pagsapit ng eksaktong 9:05 a.m., may humintong sasakyan sa baba. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan ng conference room. At ang unang nakita ko ay ang nakakaawa ngunit pilit pa ring nagmamayabang na si Tristan. Ang buong kanang kamay at braso niya ay nakabalot sa makapal na puting semento, maga na parang boxing glove, at nakasabit sa dibdib gamit ang asul na medical sling. Sumunod sa kanya sina Severino at Tita Corazon, parehong mahahaba at miserableng mukha na may nanlalasong mga titig. Umiakto na parang sila ang mga banal na biktima ng malaking kawalang katarungan. Naglakad sila papasok, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mamahalin nilang sapatos, naglalabas pa rin ng kayabangan ng kanilang apelyido. Pagkakita sa akin na kalmadong nakaupo sa dulo ng mahabang glass table, itinaas ni Tristan ang kanyang baba. Binigyan ako ng tingin na punong-puno ng galit at walang batayang kayabangan. Naglakad siya ng mabagal, hinila ang upuan gamit ang kaliwang kamay, at umupo na parang naiinis. Sina Severino at Corazon ay matigas na nakatayo sa magkabilang gilid niya, na tila nagsisilbing panangga para takutin ako. Hindi ako natinag. Kumuha ako sa aking leather briefcase, inilabas ang mga dokumento para sa annulment at legal separation, at idiniin ito sa makinis na mesa, papunta sa kanya, kasama ang isang mamahaling Mont Blanc pen. Direkta na ako sa punto. Hindi na ako magsasayang ng laway sa mga linta na ito. Tristan, tapos na ang dokumento. Ang mga kasunduan ay plansado na. Walang hatian ng yaman. Wala tayong anak, at wala tayong pinagsasaluhang utang. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma rito, at ang mga abogado ko na ang magpa-file ng annulment sa husgado ngayong hapon. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Halos hindi tiningnan ni Tristan ang makapal na stack ng papel. Tumingala siya sa akin at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang nakakasuka at mayabang na ngiti. Wala siyang balak na kunin ang ballpen. Sa halip, sumandal siya sa leather na upuan niya, tinatapik ang paa niya at nagsalita ng may mapaghangad na tono. Katrina, sa tingin mo ba ganoon lang kadali ang buhay? Isang pirma lang sa papel? Tingnan mo ang braso ko. Dinurog mo ang 3 daliri ng ginagamit kong kamay. Sabi ng doktor parang naging graba ang mga buto ko. Kahit gumaling to, may permanenteng nerve damage na ito. Baka hindi na ako makakilos ng normal. Ginawa mo akong baldado, at ngayon gusto mo lang mag-slide ng papel sa mesa at tapos na? Hindi ganyan ang totoong mundo. Kumunot ang noo ko. Nararamdaman ang pag-akyat ng asim sa lalamunan ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na at wag mo nang sayangin ang oras ko. Sumandal paharap si Tristan, ipinatong ang kaliwang siko sa mesa. Nanliit ang mga mata sa kasakiman. Napakasimple lang. Gusto mong pumirma ako rito? At ibigay sa'yo ang kalayaan mo? May presyo ang kalayaan. Humihingi ako ng 5 milyong piso. 560. Bilang kompensasyon sa moral damages, medical expenses, at lost wages. Ipasok mo ang 5 milyon sa account ko ngayon din, at masaya kong gagamitin ang kaliwang kamay ko para pirmahan ang papel mo. Kung hindi, dadalhin mo ang apelyido ko habang buhay. At hindi pa kasama roon na hindi pa nagfa-file ang papa ko ng kasong kriminal laban sa'yo dahil sa ginawa mo kagabi. 5 milyon. Isang panghihingi mula sa lalaking naging kasabwat sa pagnanakaw ng 350 milyong piso sa pamilya ko. Nakakamangha talaga kung hanggang saan aabot ang kasamaan ng tao. Naka-corner na sila, lunod sa utang, at malapit ng makulong sa bilibid. Ngunit ang kanilang walang hanggang kasakiman ay tila nakabaon na sa kanilang dugo. Tumikhim si Severino para suportahan ang anak niya. Tama si Tristan, maliit pa ang 5 milyon sa ginawa mo sa amin. Kung hindi ka magbabayad, lalabas kami rito ngayon din at didiretso sa piskalya para sampahan ka ng frustrated murder. Kapag nagmakaawa ka, huli na ang lahat. Tiningnan ko silang tatlo. Litong-lito kung paano ko sila itinuring na pamilya kahit isang araw lang. Pero sa halip na magalit,
Natuwa ako sa kahibangan ng sitwasyon. Isang malakas at sarkastikong tawa ang lumabas sa bibig ko. Umaalingaw-ngaw sa salamin ng kwarto. Napaurong sila, ganap na nabigla. Hindi nila ma-absorb kung paano ang isang babae na iniipit nila ay nanatiling kalmado at hinding-hindi nila maiintindihan. Sa nakakapasong liwanag ng katotohanan, ang cheap nilang pangingikil ay mukhang isang nakakaawang perya. Habang unti-unting nawawala ang tawa ko, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang matangkad at napaka-eleganteng lalaki. Si Enrico, ang pinsan ko. Nakasuot siya ng isang mamahaling navy pinstripe suit, may bitbit na black aluminum briefcase. Ang malamig at nakakasakal na presensya ng isang mataas na corporate predator ay sumunod sa bawat hakbang niya, na agad na nagpababa ng temperatura ng silid. Nagkatinginan ng may kaba ang mga kastilyo. Isang gumagapang na pakiramdam ng matinding takot ang nagsimulang tumubo sa isip nila. Hindi bumati si Enrico. Naglakad siya papunta sa tabi ko. Binuksan ang briefcase niya. Nilabas ang isang malaking laptop at ibinagsak sa glass table. Nagulat ang lahat sa malakas na tunog. Nag-type siya ng password ng mabilis at hinarap ang screen kina Tristan at Severino. Ang mga mata ni Enrico ay parang mga patalim. Ang boses niya ay mababa at nakamamatay. Pasensya na sa pag-istorbo sa nakakatawa at nakakaawa niyong pangingikil, pero mukhang masyadong mataas ang tingin ni Tristan sa sarili niya at minaliit ang kakayahan ng firm ko. Gusto mo ng 5 milyon? Ang cute naman! Hayaan mong ipakita ko sa'yo. To at sabihin mo sa akin kung magkano ang presyo ng kalayaan mo. Ipinakita sa screen ang mga high-resolution scans ng bank logs, records ng crypto, at mga titulo ng lupa na may pirma ni Tristan. Kumuha si Enrico ng isang silver laser pointer at binilugan ang mga red flag na transaksyon. Tristan, namumukhaan mo ba ang mga account numbers na to? Ito ang diretsyong daloy ng pera mula sa personal account mo, papunta sa isang network ng mga illegal syndicate at loan shark sa mga pogo sa Pasay at mga underground na nagpapautang. Tapos nilinis mo ang pera. Pabalik sa account mo gamit ang fake stock dividends para lang ma-qualify ka sa mga loan para sa bahay mo sa Tagaytay. Feeling mo ikaw si Wolf of Wall Street na naglilinis ng pera gamit ang real estate? Pero nakalimutan mo na bawat digital na galaw ng pera ay may naiiwan na ebidensya sa AMLC? Biglang namutla ang mukha ni Tristan. Nawala ang kulay na parang sariwang bangkay. Lumunok siya ng napakalakas. Napakapit ang kaliwang kamay niya sa gilid ng mesa at ang mga mata niya ay nakapako sa screen. Hindi kumukurap si Enrico habang ibinibigay ang huling atake. Ang ginawa mo ay higit pa sa pagiging tangang negosyante. Direktang isinangkot mo ang sarili mo sa money laundering ng mga sindikato, ang pagtanggap ng pera mula sa mga kriminal at paggamit ng multimilyong pisong ari-arian bilang washing machine ay papasok sa paglabag sa anti-money laundering law. Sa halagang ito, ang batas ay naguutos ng 7 hanggang 10 na taong pagkakakulong sa bilibid. Nang marinig ni Tita Corazon ang salitang kulungan, bumigay ang mga tuhod niya at halos bumagsak sa upuan, humahabol ng hininga. Nanigas si Severino. Ang mamahaling suit niya ay biglang nabasa ng malamig na pawis. Kung takot silang makasuhan ng estafa, ang malaman na ang paboritong anak ng pamilya ay siguradong makukulong sa money laundering ay sumira sa isip nila. Ang pagguho ay napakabilis, sobrang wasak na wala na silang pwedeng lusutan. Humakbang ako paharap, humalukip-kip, at tiningnan si Tristan nang may purong pandidiri. Kaya, Tristan, gusto mo pa rin bang i-wire ko sa'yo ang 5 milyon? O mas gusto mong i-forward ni Enrico ang buong dosye na ito sa NBI Anti-Fraud Division bago mag-alas 12? Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Pipirmahan mo ang annulment na yan, gamit ang kaliwang kamay mo ngayon din. O lalabas kami ni Enrico sa pintong yan. At sa susunod na makita kita, kakausapin mo na ako mula sa likod ng rehas ng Muntinlupa. Tuluyang bumigay si Tristan. Ang mayabang na maskara niya ay nawasak, at ang natira na lang ay isang takot na bata na paralisado ng bigat ng batas. Isang nakakaawang tunog ang lumabas sa lalamunan niya at nagsimula siyang manginig ng matindi. Hindi ko na kailangang magbilang ng 3. Kinuha niya ang ballpen ng nagmamadali at pinirmahan ang lahat ng pahina ng annulment agreement. Pagkatapos niya sa huling pahina, ibinalik niya agad ang makapal na papel sa akin. Nagha-hyperventilate siya. Nakatingin sa akin nang may nanlalaking mga mata na nagmamakaawa. Pirmahan ko na. Napirmahan ko na lahat. Parang awa mo na. Lubayan niyo na ako. Huwag mong ibigay sa NBI yung mga files.
Nagmamakaawa ako, Katrina. Kinuha ko ang mga dokumento. Maingat na chinek ang bawat pirma para masigurong legal at ipinasok sa briefcase ko. Hindi ako ang nagdedesisyon ng kapalaran mo, Tristan. Ang batas ang huhusga. Aanihin mo ang itinanim mo. Tinalikuran namin ni Enrico silang tatlo at lumabas ng conference room, iniiwan ang tatlong taong tuluyang nawasak na nalulunod sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Tapos na. Nabawi ko na ang kalayaan ko ng malinis. Sa labas ng building, ang hangin sa kalsada ng Makati ay mas magaan at mas maliwanag kaysa kanina. Mainit na ang sikat ng araw sa simento. Ang malalayong tunog ng busina at trapiko ay nakakapanatag ng loob. Naglalakad ako nang may kumpiyansa kasama si Enrico. Kakatanggal lang namin ng isang malaking tinik. Parang may nawalang malaking bato sa dibdib ko. Sa likuran namin, narinig namin ang nagmamadaling mga yabag. Sina Tristan, Severino, at Corazon ay palabas na rin mula sa glass doors ng lobby. Naglalakad silang nakayuko, talunan, walang sinasabi sa isa't isa. Siguro ay nag-iisip na sila ng paraan kung paano tatakas. O baka naman shock pa rin sila na ang imperyo nila ay sinira ko lang sa loob ng wala pang 24 oras. Pagkatingin nila sa sidewalk, isang kahanga-hangang eksena ang bumungad na nakakuha ng atensyon ng mga negosyante at dumadaan. Nakaparada sa tapat ng building ang isang malinis na itim na Mercedes Maybach S-Class, tinted ng itim ang mga bintana. Isa itong sasakyan na nagpapakita ng tahimik, nakakatakot, at walang katulad na yaman. Nakatayo ng tuwid sa tabi ng pintuan sa likod, mukhang matapang ngunit nakamamatay, ay si Carding, ang head of security ni Lolo Silvestre, mula pa noong magsimula ang kanyang imperyo. Nakasuot si Carding ng dark suit, may matigas na panga at mga mata ng isang lalaking nakaligtas na sa libu-libong giyera ng negosyo. Pagkakita niya sa akin, humakbang siya at yumuko ng may buong paggalang. Ang kanyang malalim na boses ay dinig na dinig kahit maingay ang kalsada. Ma'am Katrina, hinihintay na po kayo ng lolo ninyo sa asyenda. Ligtas na po ang paligid. Ngumiti ako, nakaramdam ng saya, at tumango. Magandang umaga, Mang Carding. Salamat po at bumaba kayo sa Maynila. Kumusta na po si Lolo? Masaya po si Don Silvestre, ma'am. Nagbigay po siya ng mahigpit at hindi pwedeng baliin na utos na ihatid ko kayo pabalik sa Batangas nang may maximum security protocol. Dito po tayo. Lumapit si Carding, maayos na binuksan ang mabigat at armored na pinto ng Maybach, inilagay ang malaking kamay sa ibabaw ng pinto para protektahan ang ulo ko habang sumasakay ako sa mamahaling leather seat. Ang buong pangyayaring iyon ay tumagal lang marahil ng 45 segundo, pero sapat na iyon para magdulot ng matinding lindol sa isip ng tatlong Kastilyo na nakatayo lang na parang mga tuod habang pinapanood ang eksena. Halos lumabas ang mga mata ni Severino, nakanganga na hindi makabigkas ng salita. Tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Tita Corazon at napakapit na lang siya sa isang basurahan para hindi siya tuluyang bumagsak sa maruming sidewalk. Nakatayo si Tristan na parang haligi ng asin. Ang mukha ay kasing kulay ng abo. Nasa laylayan lang sila ng mundo ng mga elite na negosyante. Mga mid-level scammer lang sila. Pero kilalang kilala nila ang maalamat na reputasyon ng Macaraeg Enterprises Conglomerate. Alam nila ang pangalang Don Silvestre Macaraeg, ang pinakamalupit, makapangyarihan, at pinakanakakatakot na magnate ng real estate sa Pilipinas. Ang bilyonaryo sa likod ng mga pinakamalalaking development sa buong bansa, isang lalaking nagpapawis sa mga banker kapag binabanggit ang pangalan niya. Hanggang sa sandaling ito, ang alam lang nila ay may isang simpleng construction firm ang papa ko na si Gregorio. Napakasimple ng papa ko. Sinasadyang magmaneho ng lumang pick-up at hindi kailanman ipinagmalaki ang yaman ng aming pamilya. Walang kaide-ideya ang mga Kastilyo na si Gregorio ang nag-iisang anak ni Don Silvestre. At ako, ang babaeng binugbog nila, hiniya, inikilan, at tinrato bilang pabigat ako pala ang kaisa-isang apo at tagapagmana ng bilyon-bilyong imperyo. Nang sampalin sila ng nakakatakot na katotohanan na ito, habang nakikita akong tinatrato bilang isang royalty ng mga armadong security, sa wakas ay naintindihan ng mga Kastilyo na may matinding takot sa kaluluwa, na hindi pala sila nambubugbog ng isang mahinang tupa. Sinasadya nilang sipain sa mukha ang isang natutulog na dragon. Ang kanilang kayabangan ay agad na natunaw sa isang nakakapanghilakbot at malalim na takot, isang karagatan ng pagsisisi na huli na para magkaayos pa. Sumandal ako sa malambot na upuan.
Ang mabigat at armored na pinto ay sumara ng may solidong tunog, tuluyang naghihiwalay sa akin sa mundo ng mga nakakaawang parasitikong iyon. Dahan-dahang umalis ang Maybach. Sa likod ng tinted na salamin, napanood ko si Severino Castillo na napaluhod sa maruming sidewalk sa Makati, tinatakpan ang mukha niya ng kanyang mga kamay, ganap na natupok ng tuluyang pagkasira. Sila mismo ang naghukay ng kanilang sariling libingan at ang singil para sa kanilang kasakiman at kalupitan ay siningil na ngayon. Bumiyahe ang Maybach sa SLEX, iniiwan ang gubat ng Maynila. Ang tanawin ay unti-unting napalitan ng mapuno at malalaking burol ng Batangas. Makalipas ang 1 oras at kalahati, pumasok kami sa malalaking gate ng isang napakalawak na asyenda na napapaligiran ng mga puno ng mangga at mahogany. Ito ang palasyo na ipinatayo ni Lolo Silvestre para sa kanyang pagreretiro. Pagkababa ko, naglakad ako at pumasok sa malaking sala ng pangunahing bahay. Nakaupo ang lolo ko sa isang leather chair, nagsasali ng itim na kape, kapeng barako. Sa kabila ng pagiging 80 taong gulang niya at purong puting buhok, ang kanyang mga mata ay naglalabas pa rin ng matalim at mabangis na lakas. Nandito ka na, Katrina. Halika, umupo ka rito, sabi niya. Tinatapik ang upuan sa tabi niya. May isang mainit at ipinagmamalaking ngiti sa kanyang mukha. Lumapit ako, umupo, at kinuha ang kape na inalok niya. Tiningnan ng maigi ni Lolo ang mukha ko, pinapansin ang aking napakakalmado at maaliwalas na mukha, at tumango ng may malalim na pag-apruba. Napakagaling ng ginawa mo ngayon, Apo. Sinira mo ang problema, ng napakalinis at walang dramang iskandalo sa media. Kailangan ng Makaraeg Enterprises ang mga leader na ganyan kabilis mag-isip. Uminom ako ng mainit na barako. Ang pait nito ay napalitan ng mainit at nakakapanatag na lasa. Lolo, napirmahan na ni Tristan ang annulment papers at nakuha na rin ni Enrico lahat ng ebidensya ng panloloko at money laundering nila. Mula ngayon, ipinapaubaya ko na po ang kapalaran nila sa inyo at kay Papa. Ayoko nang marinig pa ang mga pangalan nila. Dahan-dahang ibinaba ng lolo ko ang tasa niya. Ang matamis na ngiti ng lolo ay biglang nawala. Napalitan ng nakakatakot at malamig na mukha ng isang malupit na bilyonaryo. Tumingin siya kay Carding, na nakatayo sa tabi ng pinto. Carding, kontakin mo ang legal division ng kumpanya natin ngayon din. Ibigay niyo ang lahat ng files na nakuha ni Enrico. Gusto kong ipasa ang mga papeles na yan sa direktor ng NBI Anti-Fraud Division bago mag-3 mamaya. Walang awa, walang areglo, walang negosasyon. Sino man ang manloko sa pamilyang ito at magnakaw ng dugo at pawis ng anak ko ay makakatikim ng buong bigat ng batas. Masusunod po, mabilis na sagot ni Carding. Nagpatuloy ang lolo ko, ang boses ay nanginginig sa nakamamatay na autoridad. At magpadala ng memo sa lahat ng ating mga business partners, mga bangko at investors. Mula ngayon, ang sinumang bangko na magpapautang o makikipagnegosyo sa mga Kastilyo ay opisyal nang nagdedeklara ng giyera laban sa Makaraeg Enterprises. Gusto kong mamatay sila sa kawalan ng pera sa lahat ng aspeto. Oras na para tanggalin ang cancer na ito sa real estate sector. Ang utos ni Lolo ay ang pinal na hatol ng kamatayan para sa mga Kastilyo. Walang ni isang bangko o developer sa Pilipinas ang magpapatiwakal na kalabanin si Don Silvestre para lang iligtas ang pamilya ng mga manloloko. Hindi ito isang simpleng paghihiganti. Ito ay pagbabalik ng kaayusan. Ito ang eksaktong kabayaran para sa mga magnanakaw na nagsuot ng maskara ng pagkakaibigan. Matapos ang mga utos, lumambot ang mukha ni Lolo. Humarap siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng malalim na awa. Narinig ko ang lahat tungkol kay Leonora, ang biyenan mo, isang kaawa-awang babae na nagtiis sa pang-aabuso ng maraming dekada. Dudurugin natin ang mga may kasalanan, pero hindi pababayaan ng Makaraeg ang mga inosente. Tumingin ulit siya kay Carding. Carding, alamin mo kung sino ang nagmamay-ari ng lumang apartment sa Sampaloc, Maynila, kung saan nakatira si Leonora bago siya nagkamaling magpakasal kay Severino. Bilhin niyo ang apartment na iyon gamit ang isa sa mga private holding companies natin. Ilipat ang titulo sa pangalan ni Leonora at ibigay ang susi ng personal sa hospital room niya. Sabihin niyo na ito ay tanda ng matinding paggalang mula sa pamilya natin. Gusto kong siguraduhin na mabubuhay siya sa natitirang mga taon niya nang may buong kapayapaan. Ang mabubuting tao ay dapat pabuyaan.
Hindi natin hahayaang mapunta siya sa kalye kapag lumubog na ang walang hiyang asawa niya. Ang marinig ang mga salita ng lolo ko ay nagpatulo muli ng aking mga luha. Sa likod ng nakakatakot niyang imahe bilang isang bilyonaryo, mayroon siyang puso na napakabuti at makatarungan. Alam niya eksakto kung paano ihiwalay ang mga halimaw sa mga biktima. Ang desisyon niyang iyon ay nagtanggal sa huling pag-aalala ko. Ligtas na si Leonora, malayo sa mga pambubugbog, may sariling tahimik na bahay sa natitirang buhay niya. Ang nakakasakal na dilim na bumalot sa akin nitong nakalipas na 24 oras ay tuluyan ng nawala, napalitan ng maliwanag na ilaw ng habag at hustisya. Isang linggo matapos mag-utos si Lolo Silvestre, ang pamilya Castillo ay tuluyan ng nawasak. Ni-freeze ng lahat ng malalaking bangko ang kanilang accounts at kinumpiska ang kanilang rest house sa Tagaytay at mga kondo sa BGC. Lahat ng business partners nila ay nagputol ng ugnayan overnight. Ang iskandalo ng mga dummy corporations at pagnanakaw ay nalik sa mga sikat na pahayagan at ang mga galit na inutangan nilang mga kontraktor ay nagrally sa labas ng gate nila. Nag-away-away mismo ang kanilang pamilya, nagsisigawan at nagsisisihan habang hinaharap ang tuluyang pagkawasak. Sinubukan ni Severino na tumakas paalis ng bansa sa kalagitnaan ng gabi, umarkila ng private plane papuntang Taiwan dahil walang extradition treaty, pero naharang siya ng mga ahente ng NBI bago pa man siya makaalis ng NAIA. Sa harap ng matinding ebidensya na ibinigay ni Enrico, hindi nagawang ilaban ni Severino o Tristan ang mga kaso sa korte. Naging mabilis at walang awa ang proseso ng batas. Hindi nagbigay ng espesyal na trato ang huwes para sa dati nilang yaman. Si Severino Castillo ay nasentensyahan ng 12 hanggang 20 taon sa bilibid para sa syndicated estafa at tax evasion. Dagdag pa rito, kinuha ng gobyerno ang lahat ng natitirang ari-arian nila at in-auction at ang 350 milyong piso ay tuluyang naibalik sa kumpanya ng papa ko. Si Tristan naman, na umamin sa money laundering at estafa, ay nasentensyahan ng 7 taon sa kulungan. Ang kanyang marupok na kastilyo na binuo sa kasinungalingan ay gumuho at gugugulin niya ang natitirang kabataan niya nagbabayad ng kasalanan sa likod ng malamig na rehas na bakal. Hindi ito paghihiganti. Ito ay ang simpleng paglalapat ng batas. 6 na buwan ang lumipas, tapos na ang bagyo, at ang buhay ko ay bumalik na sa isang maganda at tahimik na kapayapaan. Hindi ko na inaalala ang gabi ng kasal na iyon, nang may galit o trauma. Ngayon ay tinitingnan ko ito bilang isang napakahalagang aral ng pagiging matatag at kung paano protektahan ang mga bagay na mas mahalaga. Gumaling na rin ang papa ko mula sa pagtataksil ng kanyang naging kaibigan. Ipinasa na niya ang malaking bahagi ng pagpapatakbo ng kumpanya kay Enrico at ngayon ay nag-enjoy na sa kanyang tahimik na pagre-retiro. Isang malamig na hapon, nagmaneho ako pa Batangas para bisitahin ang lolo ko. Sa lilim ng malaking puno ng mangga sa likod bahay, tahimik kaming naglalaro ng chess. Ang tunog ng mga piraso ng kahoy sa board ay lumilikha ng isang tahimik na kapaligiran. Na-corner na ng lolo ko ang kabayo ko. Isang mapagmataas at tuso ng ngiti ang nasa labi niya. Sa mismong oras na iyon, nag-vibrate ang iPhone ko sa mesa. Isa itong text message mula sa dati kong biyenan, si Leonora. Sa kasamang litrato, suot ni Leonora ang isang simpleng pero komportableng damit, masayang nakangiti sa maliit na balkonahe ng paborito niyang apartment sa Sampaloc. Ang malalim na sugat sa kanyang noo ay naging isang maliit at halos hindi na makitang linya. Mukha siyang napakasaya. Ganap na nakalaya mula sa nakakaparalisang takot na bumalot sa kanya ng maraming dekada. Sa tabi niya, nakatanim sa isang paso, ay isang malagong halaman ng sampaguita na puno ng maliliit at puting bulaklak. Ang mensahe niya, "Katrina, ilang buwan na ako rito sa apartment ko. Salamat sa'yo at sa mabuti mong lolo." Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakakahinga na ako ng may kapayapaan. Kadidilig ko lang ng sampaguita sa balkonahe at ang bango-bango niya. Kung may free time ka, bisitahin mo naman ako rito sa Maynila. Ipaghahanda kita ulit ng mainit na pandesal na gusto mo. Pagpalain ka nawa ng Diyos palagi, maganda kong anak. 2 beses kong binasa ang mensahe, nararamdaman ng isang mainit na saya sa dibdib ko. Tumingala ako, nagniningning ang mga luha ko sa saya, at ipinakita sa lolo ko ang screen ng telepono. Inayos niya ang salamin niya, binasa ang mensahe, at dahan-dahang tumango. Ang ngiti niya ay naging isang malalim at banayad na ngiti. Inusad niya ang kanyang rook sa board at tahimik na sinabi, "Checkmate." Saka tumingin sa akin,
ng may malalim na pagninilay. Ang pinakamahalagang yaman sa buhay na ito, Katrina, ay hindi pera at lalong hindi kapangyarihan. Ito ay ang empatiya at ang kabutihan. Ang sinumang nagtatanim ng hangin ay aani ng bagyo. Ganyan talaga ang balanse ng mundo. Ngunit ang mga may lakas na magpatawad at tapang na iabot ang kamay sa pinakamahihina sa oras ng kanilang kadiliman, sila ang mag-iiwan ng isang walang hanggang pamana. Ang ipinaglaban mo para tulungan ang wasak na babaeng yon na makahanap ng kapayapaan, yan ang pinakamalaking panalo mo. Iyan ang totoong happy ending sa lahat ng ito. Ngumiti ako ng napakalawak habang inaayos muli ang mga piraso ng chess sa board. Opo, Lolo! Lululuwas po ako ng Maynila ngayong weekend para bisitahin si Tita Leonora at para kainin na yung pandesal. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa asyenda. Dala ang sariwang amoy ng mga puno, ang panlilinlang, kasakiman, at lason ng nakaraan ay naiwan na habang buhay. Sa harap ko ngayon ay isang bagong kalsada na iilawan ng karangalan, pagmamahal, at isang hindi masisirang pananalig sa tatag ng puso ng tao. Ang sampaguwitan na namumukadkad sa balkonahe ni Leonora sa Maynila ay siguradong patuloy na lalago at magpapabango ng hangin sa mga susunod na taon. Tatayo ito bilang isang tahimik, magandang simbolo ng isang bago at puno ng pag-asang simula, at nandyan na nga, mga tagapakinig. Matapos ang isang kwentong puno ng napakatitinding pagbagsak, ngunit may nakapaloob na malalim na pagiging makatao na itinatampok ang palaban na si Katrina at ang matatag na si Leonora, sigurado akong marami sa atin ang napapaisip sa sarili nating mga buhay. Mula sa kwentong ito, natutunan natin ang masakit na katotohanan na sa buhay, ang kinang ng yaman, magandang tirahan, at estado sa buhay ay hindi kailanman maitatago ang nabubulok at mapang-abusong kalooban. Ang unang malaking aral dito ay ang matinding pangangailangan na gumising at manindigan laban sa kasamaan. Ang bulag na pagtitiis sa pananakit at pang-aabuso sa loob ng bahay ay kailanman hindi naging isang dakilang sakripisyo. Isa itong lason na unti-unting pumapatay sa anumang tsansa na mahanap ang tunay na kaligayahan. Lamang kapag ginamit natin ang tapang, itinaas ang ating mga boses para idepensa ang ating mga karapatan at aktibong pinrotektahan ang mga mahihina sa paligid natin, saka lamang natin mababasag ang anino ng kalupitan. Higit pa rito, ang mga koneksyong nabubuo natin sa buhay ay napakahiwaga. Ang totoong pagmamahal ng pamilya ay madalas hindi nangangailangan na magkadugo kayo. Sa halip, ito ay nahuhubog sa apoy ng pakikiramay, matinding proteksyon, at tunay na pagiging makatao. Dalawang babae na nagbahagi lamang ng titulo bilang manugang at biyanan sa loob ng ilang oras na puno ng gulo, ay nagbigayan sa isa't isa ng walang kondisyong pagmamahal na nakapagligtas buhay, nakaiinggitan pa ng tunay na magkadugo. Ang mga kumikilos ng may malinis at marangal na puso ay palaging aani ng magagandang gantimpala, at ang mga nagtatanim ng sakit, kasakiman, at paninira ay walang dudang pagbabayaran ito sa bandang huli. Taos-puso kaming umaasa na ang bawat isa sa inyo ay mapanatili ang isang mabuti at mapagpatawad na puso na sinamahan ng lakas ng loob para mabuhay kayo ng buo, may kapayapaan, at walang kahit isang pagsisisi. Maraming salamat sa pagsama sa amin at sa paglaan ninyo ng oras sa kwento natin ngayon. Hangad namin ang inyong malusog na pangangatawan, kapayapaan sa inyong tahanan, at walang hanggang kaligayahan.